Sisimula ang kwento sa isang lalaki na katayo sa harap ng malaking boss ng mga Scorpion King at sumugod nga ang lalaki para umatake sa Scorpion King at ginamit ng Scorpion King ang kanyang buntot para ay pang-atake sa lalaki pero madali lang nakaiwas ang lalaki sa pag-atake ng Scorpion King at hiniwa ng lalaki ang buntot na Scorpion King at ang katawan ng Scorpion King. At sinabihan siya ng system na matagumpay niyang na-clear ang boss monster ng Scorpion King. At makikita sa likod ng lalaki ang katawan ng Scorpion King na putol-putol. At ang arena ay ang pinakamalaking virtual na laro na katotohanan ng mundo na MMORPG, at ang pinakadakilang manlalaro nito ay iniwan ng mga walang kaparehas na mga tala sa kasaysayan ng laro at ang kanyang pangalan ay Melee God sa laro na arena. At nagsalita si Melee God at sabay sabi niya siguro dapat na akong tumigil sa laro na ito at umalis sa paglalaro at simulan ang pagtuon sa aking tunay na buhay. At nung nabalitaan ng kanyang kaibigan na siya ay tumigil na sa paglalaro ng kanyang account na arena at pinagsabihan siya ng kanyang kaibigan at ang pangalan ng kanyang kaibigan ay S.I. Yongchan at pangalan din niya sa larong arena ay Argon. At sabay sabi ni Haiwano at sinabihan niya si Yongchan ng bakit ka nagagalit sa akin at hindi ko kayan maglaro magpakailanman at dapat kong gawin ang isang bagay sa aking buhay. At sabay sabi din ni Yongchan paano hindi ako mabibigla ang yung top rank ang character ay nawala mula sa laro at ang iyong mga item lamang ay nagkakahalaga ng 10 milyong won. At sabay sabi din ni Haiwano nagpa siya akong tanggalin ito kaya hindi ako makakakuha ng anumang at sa pangalawang saloobin, para sa akin, ang mga laro ay isang mapagkukunan ng entertainment at hindi isang paraan ng paggawa ng pera. At ang sabi din ni Yongchan kung gayon ano ang plano mo gawin ngayon sa buhay mo. At sabay sabi din ni Haiwano kukunin ko lang ang negosyo ng aking ama matapos kong tapusin ang aking serbisyo sa militar at ako ay isang idiot para sa nababahala tungkol sa iyo kapag mayaman ang iyong pamilya at nagkaroon ng isang oras kapag ginamit ko upang sabihin ang mga bagay na tulad nito. Ngunit tulad ng sinasabi nila, ang buhay ay puno ng mga sorpresa at umalis na si Haiwano at iniwan niya si Yongchan ng mag-isang. At pagkalipas ng 2 taon ay makikita ang isang lalaki na may tinuturo na gustong bilhin na pulang bagay at tinanong ni Haiwano kung ito ba ang tinuturo ang lalaki at ang sabi naman ng lalaki kay Haiwano hindi yan ang tinuturo ko yung isa. At sabay sabi din ni Haiwano Sharix ng alak alin sa dalawang ito ang gusto mo at ang mukhang isang goblin na ito at sabay sabi ng lalaki yan ang gusto ko at mayroon akong sapat na mga kasuklam-suklam na mga customer at hindi na ang isa at ang iba pang pulang isa. At napasabi si Haiwano ginamit ko kumain goblins tulad mo para sa almusal at sa kasalukuyan. Nagtatrabaho ako sa isang convenience store para sa 8,900 won sa isang oras. At sino ang maaaring malaman na ang tagapagmana sa Damso Construction, na tila gusto hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera, ay magtatapos sa isang masamang lugar tulad nito. At ang biglaang pagbagsak ng aming pamilya ay nagsimula nang malapit na akong matapos at ang aking serbisyo sa militar at lumabas sa bakasyon, iyon ay kapag ang Damso Construction ay nabangkarote. At ang aking ama, na pinuno ng aming pamilya, ay nagkasakit at dahil sa aming napakalaking utang, ang aming pamilya ay nahulog sa pagkawasak. At ngayon, ako ang bagong breadwinner ng pamilya, at ang aking mga pagkain ay kadalasang binubuo ng nag-expire na convenience store na pagkain, upang magbayad para sa mga bill ng ospital ng aking ama at iba pang mga gastusin para sa aming 3 taong pamilya at kailangan kong isave ang mas maraming pera hanggat makakaya ko. At habang siya ay pauwi at napasabi siya ng hindi ko alam kung magkano ang mas matagal kong mabuhay tulad nito at biglang nagpadala ng mensahe ang kanyang kaibigan at ang sabi sa mensahe ay Haiwano, narinig ko ang nangyari sa iyo family at ako ang iyong kaibigan, hindi ba, dapat kang umasa sa iyong mga kaibigan sa mga oras na tulad nito. At napasabi si Haiwano ng mukhang si Yongchan hindi pa rin niya ako nakalimutan at salamat, Yongchan sa pagkatapos ng bangkarota. Ang unang bagay na ginawa ko ay bumaba sa grade. At hindi ko maibibigay ang aking sarili upang maabot ang sinuman ko at akala ko mas gusto kong mas nahihiya ang aking sitwasyon kung ginawa ko at hindi mo ba ako binabalewala. At dagdag sa sinabing mensahe ni Yongchan may isang taong kilala kong nakita ka sa isang convenience store at tinawag ako. At bakit hindi mo subukan ang pag-play sa halip na arena sa halip? At maaari kang kumita ng marami pera sa pamamagitan nito sa mga araw na ito. Kung ikaw ay isang top-ranked player at makakakuha ng sa live streaming o maging isang professional na gamer,
Maaari kang kumita ng daan-daang milyong won sa walang oras sa lahat at gusto ko lang ipaalam sa iyo na mayroon ka ng opsyon na yun at dahil ginamit mo na maging isang top-ranking player. At sabay sabi niya maaari ko bang i-play ang arena upang kumita ng pera at kung pinamamahalaan ko at upang muling itayo ang aking reputasyon bilang ang nangungunang manlalaro sa laro arena. At napag-isipan niya bumalik sa paglalaro ng arena at pumunta siya sa isang mall para bumili ng arena connecting unit-based equipment at habang siya ay pumipili ay nakita niya ang isang puti at tinitignan niya kung wala sira at sabay sabi niya noong panahong yon, binili ko ang bagay na ito nang walang pangalawang pag-iisip at hindi ako naniniwala na ang A-Cube ay mahal na ito ay dapat na hindi bababa sa 3 beses ang aking buwanang sweldo. At tignan niya ang kanyang wallet kung may laman pa ba ito at sabay sabi niya bakit ko tinanggal ang aking lumang account. At may biglang lumapit sa kanya naman jowa at sabay sabi ng lalaki tingnan kung sino ang mayroon kami dito, hindi pa ikaw yan kang Haiwano, at napalingon si Haiwano sa dalawang lumapit sa kanya at tinanong niya kung sino ang dalawa at ang sabi naman ng lalaki ako si Jong Hanbek, hindi mo ba ako naaalala? At sabay sabi ni Haiwano Jong Hanbek, oh, siya ang tagasunod na anak ni Mr. Jong, ang taong dating nagtatrabaho sa aking ama. At sabay sabi ni Jong Hanbek, ano? Kaya ang dakilang anak ng Pangulo ng Konstruksyon ng Damso ay hindi nakahanap sa akin na nagkakahalaga ng pag-alala. At napasabi si Haiwano ano at sabay sabi niya sa kanyang isip siya pa rin ang isang pangit na bastardo at sabay sabi niya bakit hindi mo isipan ang iyong sariling negosyo at makuha lamang ang iyong dumating dito. At sabay sabi din ni Jong Hanbek syempre, ang department store ay isang lugar para sa pamimili at pagkatapos ng lahat. Ngunit ang iyong pamilya ay nabangkarote at naging mahirap na dumi at mayroon ka pa bang sapat na pera upang mamili sa isang lugar tulad nito? At aalis na sana si Haiwano pero nung narinig niya ang sinasabi ng Hangul ay napatigil siya at napalingon sa Hangul at sabay sabi niya ano ang ibig mong sabihin. At dagdag pa na sabi ni Jong Hanbek, sa tingin ko ang iyong mga magulang ay hindi pa sinabi sa iyo ang nangyari sa iyong pamilya at ang talagang trabaho ng aking ama. At napasabi si Haiwano ng ano ang yun sinasabi Mr. Jong ang isa na sinaksak ang aking ama sa likod. At biglang lumapit si Jong Hanbek, at hinawakan niya ang balikat ni Haiwano at sabay sabi niya ang aking ama ay nanirahan sa anino ng iyong ama sa mga dekada at karapat-dapat siya sa kanyang sariling oras sa marangal. Sa pamamagitan ng paraan at narinig ko ang iyong ama ay may stroke at mas mabuting mag-ingat ka sa kanya at hindi mo nais ang kanyang mga huling araw na maging malungkot. At hindi na nga napigilan ni Haiwano ang kanyang galit sa mga sinasabi ng Hangul kaya sinuntok niya ang mukha ng Hangul ng malakas sa sobra niyang galit. At tinawag ng babae ang mga bodyguard ng Hangul para pigilan si Haiwano lumapit ang babae sa Hangul at tuwang-tuwa pa ang Hangul. At pinigilan ng dalawang bodyguard si Haiwano at sinabihan siya ng bodyguard na tumigil ka na at hindi niya daw kilala ang kanyang binabangga pero hindi nang papihil si Haiwano at sabay sabi niya Jong Hanbek sinasabi mo ba sa akin ang iyong pamilya ang dahilan kung bakit ang aking ama ay nakometosit at ang aking pamilya ay nabaon sa utang. At sabay sabi din ng babae ano ang ginagawa ninyo magmadali kayo na tumawag ng pulis. At sabay sabi ni Haiwano Jong Hanbek papatayin kita. At lumipat ang eksena sa police station at makikita na lumabas si Haiwano sa loob ng police station at nagbasa siya sa malakas ng ulan na parang may iniisip na malaking problema. At nakakalungkot isipin na may mga tao na handang gawin ng masama para sa pera, ang pagtanggap ng pagkakakilanlan at dignidad ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera, ang tunay na yaman ay matatagpuan sa mga taong nagpapakita ng katapatan at pagmamahal sa kanilang pamilya at kapwa. At habang siya ay naglalakad ay pinagtitinginan siya ng mga tao na kakasalubong niya at hindi nga niya napigilan ang kanyang pagpatak ng kanyang luha at napasabi siya ng ngunit paano wala akong kapangyarihan upang makakuha ng paghihiganti sa kanila. At may narinig siya na salita at narinig niya na may isang profesional na gamer kamakailan ay pumirma ng isang kontrata para sa 500 milyong won sa isang taon, tama, ang kanilang pro. At ang kanilang mga kita mula sa streaming arena laro ay may mga bilyon-bilyong na panalunan na, yun ay isang hindi ka panipaniwala na halaga ng pera na 1 bilyon won. At napalinggan siya kung saan nanggaling ang nagsasalita at nakita niya ang isang TV na binabalita ang mga kinikita ng propeller na manglalaro. At ang antas ng epekto, arena, ay nagkaroon sa ating ekonomiya ay lampas sa ating imahinasyon at ang malaking epekto ng arena sa ekonomiya ay may mga 12-dosenang mga trabaho na may kaugnayan sa arena na nilikha. At napasabi siya ng arena at sa sandaling iyon,
Hindi ko nadama ang pagmamalaki, kahihiyan, o anumang bagay, ang aking katawan ay lumipat lamang sa sarili. At biglang tumawag ang kanyang kaibigan na si Yongchan at sinagot niya agad ang tawag ng kanyang kaibigan at sabay sabi ng kanyang kaibigan, "Hi Wano, maaari kang tumawag ng mas maaga, ano ang nangyayari sa iyo sa oras na ito?" At paumanhin para sa pagtawag sa iyo sa labas ng asul, Yongchan at Hi Wano, may nangyari bang masama sa iyo Hi Wano? At sabay sabi ni Hi Wano, "Kailangan ko ang iyong tulong at gusto ko ulit maglaro ng arena." At nung nabalitaan ng malalaking kumpanya na bumalik na sa paglalaro si Hi Wano ay biglang silang nagtalo ang dalawang lalaki at sabay sabi ng isang lalaki ang isang bagong karakter ay nilikha gamit ang impormasyon ng user ng Melee God. At sabay sabi din ng isa lalaki Melee Gang sino yun. At sabay sabi din ng lalaki ito ay Melee God, Ginoo, ang Perfectionist, Melee God at si Melee God ay bumalik sa paglalaro ng arena. At siya ay isang bituin sa 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit siya ang lumang balita ngayon, sino ang nagmamalasakit kung siya ay bumalik o hindi, bumalik lang sa trabaho. At napasabi din ng babae na nakikinig sa pinag-uusapan ang dalawang lalaki at napasabi siya si Melee God at bumalik na. At may biglang siyang sinabihan na si Elle at sabay sabi niya, "Bigyan mo ako ng isang pag-update sa character na kasalukuyang dumadaan sa tutorial." At sabay sabi din ni Elle ang karakter na dumadaan sa tutorial ay si Hi Wano na kumpleto na niya ang kanyang magic test at manghang-mangha si Elle sa talento ni Hi Wano. At dagdag pag sinasabi na Elle nasira niya ang lahat ng oras na record sa kanyang score sa magic test. At tinawag ni Kang Hi Wano si Elle at sinabihan niya si Elle na gusto kong lumipat sa susunod na pagsubok ngayon. At bago siya makalaro pinahiram siya ni Yongchan na A-Cube para magamit niya sa paglalaro niya at sabay sabi din ni Kang Hi Wano, "Sorry, Yongchan, ipinapangako ko na iingatan ko ito ng mabuti." At sabay sabi din ni Yongchan, "Sa wakas ay lumitaw ka pagkatapos ng 1,000,000 taon at yun ang lahat ng iyong sasabihin." At sinuntok niya si Kang Hi Wano, nasaktan si Kang Hi Wano at dagdag pag nasabi ni Yongchan, "Ikaw bastard green, kung mawawala ka muli, ako na ang papaatay sa iyo." At balik tayo sa tutorial ni Hi Wano at nilaipat na nga ni Elle si Hi Wano sa sunod na antas na tutorial at pagkarating nila sa pangalawang tutorial ay agad pinalabas ni Hi Wano ang kanyang espada at iwinasiwas niya at sinabihan niya agad si Elle na magsimula na sa sa tutorial at sabay sabi ni Elle, "Habang hiniling mo, nasisimulan ko ngayon ang pinakamataas na antas ng pagsubok at sa level 10 tutorial ay sisimulan ko na buksan." At binuksan ng ni Elle ang silid ng tutorial at pagpasok ni Hi Wano ay agad niya napansin ang nakatayong halimaw. At napasabi siya ng ito na ba ang makisampung level ng tutorial na aking pagsubok at mukhang ang makakalaban ko ay isang Dark Elf Warrior at bilang aking unang kalaban pagkatapos bumalik sa laro na arena ay hindi na masama at dapat akong kumuha ng malalim na hininga kaya hindi ako masyadong nasasabik. At sumugod na nga ang Dark Elf kay Hi Wano at sinabihan ni Elle si Hi Wano dahil nagsimula na ang tutorial sa laro at hindi man lang kinabahan si Hi Wano sa pagsugod ng Dark Elf sa kanya. At bago makalapit ang Dark Elf sinabihan niya si Hi Wano ng ang lakas ng loob mo upang isara ang iyong mga mata bago ako umatake at ibinaba mo din ang iyong bantay, tao. At sabay sabi din ni Hi Wano, "Ano ang sinasabi mo? Ibinaba ko ang aking bantay. At ano ang pinagsasabi mo?" At bago tumama ang atake ng Dark Elf kay Hi Wano ay agad niya ipinangsangga sa atake ng Dark Elf ang kanyang espada. At napasabi si Elle nang hindi ako makapaniwala sa isang antas ng isang user na pinalihis ng isang madilim na Elf Warrior's attack. At habang pinagmamastat ni Hi Wano ang pinsala sa kanyang sandata ay napasabi siya sa isip niya na nakalimutan ko kung gaano kababa ang aking antas at halos sinubukan kong pigilan ang kanyang pag-atake at magandang bagay na pinapalitan ko ito. At ang dahilan kung si Kang Hi Wano ay nakapagranggo sa itaas sa panahon ng kanyang mga araw ng Melee God. At nagpalitan ang dalawa ng sunod-sunod na atake sa kanila mga laban. At lumipas ang ilang mga segundo ay nahihirapan na ang Dark Elf sa mga binibitawan na atake ni Hi Wano at napasabi na lang ang Dark Elf ng sampin ka, tao ka at dapat akong maging mas mataas sa mga tuntunin ng lakas sayo. At pagkatapos na narinig ni Hi Wano mga sinabi ng Dark Elf ay bigla niya naisip ang kanyang kaibigan at sabay sabi ng kanyang kaibigan, "Kaya yun ang nangyari at ano ang mga kaibigan para sa tao at ang susunod na 1 o 2 buwan ay malamang na magiging mahirap para sa iyo. Kaya maaari ka lamang mabuhay sa akin para sa oras at hindi ko malilimutan ang pasasalamat sa iyo." At naalala din niya ang kanyang ama na nakumatos at ang nagbabantay ninyang nanay at naalala din niya ang hanggal kung bakit nalugi ang kanyang mga magulang at nabaon sa malaking utang.
At ang pagnanais para sa paghihiganti na nadama ko. At bumalik na nga ang eksena dahil sa mga sunod-sunod na malalakas na pag-atake ni Haiwano ay nabitawan ng Dark Elf ang kanyang isang sandata at nasugatan nga ang kanyang mukha at habang nakababa ang depensya ng Dark Elf ay hindi na pinalampas ni Haiwano tapusin ang Dark Elf. At biglang napatayo ang babae at hindi siya naniniwala na madali lang natalo ni Haiwano ang isang level 10 na Dark Elf Warrior na mandirigma sa tutorial at siya ay talaga mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. At napahinga si Haiwano at linapitan siya ni El at binati dahil natapos niya ng madali ang lahat ng tutorial at pagkatapos ninyang natapos ang lahat ng tutorial at lumipat ang eksena sa isang matanda at tinanong ninyo si Haiwano ng kung isang ba siya bagong manlalakbay at ang matanda ito ay ang pinuno ng Aslan. At binati niya si Kang Haiwano dahil matagumpay niya. Natapos ang tutorial at may bigla siyang linabas na isang maliit na kahon at sabay sabi niya narito. Ang iyong gantimpala para sa pag-clear ng pagsubok at pagbukas ni Haiwano nakita niya ang isang singsing na ginawa sa imahe ng isang higanti mula sa edad ng mitolohiya at pinapalabas nito ang lakas at espiritu ng higanti at pinapataas niya ang mga grade, natatanging epekto, lakas dagdag 50 kalusugan dagdag 50 lakas ng higanti at ang iyong lakas ay tataas ng halaga ng mga puntong pangkalusugan na kasalukuyang nagtataglay at tumatagal ng 5 minuto, ang cooldown sa 2 oras. At pagkasuot ni Haiwano ng singsing ay napasabi siya ng isang natatanging item at hinahamon ang isang antas 10 halimaw ay tiyak na nagkakahalaga ito ng hindi mabilang na halaga ng pera. At mukhang ako ay nasa isang mahusay na pagsisimula. At biglang nagpadala si Yongchan ng isang mensahe. At kung saan tinatanong niya si Haiwano kung natapos na ba niya ang tutorial ng pagsusulit at dagdag pag nasabi ni Yongchan tutulungan kita para mapadali ang pagtaas ng antas ng kapangyarihan mo at pumunta ka sa Silangan Gate at kailan mo magmadali pumunta upang matulungan kita at sinabihan siya ng pinuno ng Aslan nang bumalik siya sa ulitin habang pinagmamasta niya ang screen window sa harap niya at nagpadala din siya ng mensahe kay Yongchan ang sabi niya sa kanyang mensahe. Mayroong ako isang item na gustong ipakita sa iyo sa susunod na pagkakataon at sabay sabi din ni Yongchan anong item. At sabay sabi din ni Haiwano ipapakita ko ito sa iyo sa ibang pagkakataon. At napasabi si Yongchan nang sinimulan mo lang ang laro, at ikaw ay nasa isang bagay. At dagdag pag nasabi ni Haiwano sa pamamagitan ng paraan, ay maaari mong ipahiram sa akin ang 50 na ginto at nakalimutan ko na wala akong pera. At sabay sabi ni Yongchan 50 na ginto at sa nakaraan, nagkaroon ng isang bagay na itinuturing dapat na may isa sa mga hardcore na manlalaro sa arena at sa makatuwid, ang Karanasan Potion. At ito ay isang popular na item na nadagdagan ng mga puntos ng karanasan ng isang character sa pamamagitan ng 20% para sa 4 na oras at ang Karanasan Potion ay napakahalaga at nagkakahalaga ng isang malaking kabuuang tungkol sa 3,000 na ginto, ngunit para sa ilang kadahilanan, nawala ang supplier nito. At ang mga manlalaro ay nakalimutan ng Geuma at iyan ay kung paano ang kwento ay napupunta. At nangyari ako na tagapagtustos, at ako ang tanging tao na nakakaalam kung paano gawin ang Karanasan Potion, kaya kung ilagay ko ito para sa auction, sigurado ako ay maaaring ibenta ito para sa anumang presyo na gusto ko. Ngunit hindi ko maaaring makuha ang aking mga kamay sa huling sahog, Oak Tree Root, 2,344 at Veterano Puno Sap, 488 at Red Rabbit's Fur, 1,832 at Morning Dew, 3,212, Armalus First Leaf, 10 at hulaan ko wala akong pagpipili ngunit upang pumunta sa piitan at makakatulong ito para sa akin sarili at napag-isipan niya pumasok sa mga dungeon pero pagdating niya sa isang dungeon. At sinabihan siya ng isang nagbabantay na lalaki sa dungeon na hindi siya maaaring makapasok at ang piitan na ito ay kabilang sa Black Skull Guild ito ay walang lugar para sa mga noobs na nakabitin sa paligid. At sabay sabi ni Haiwano ngunit ang tanging lugar na ito ay ang tanging lugar kung saan maaari kong makita ang aking huling sahog at sino ang impyerno ang taong ito at lumayas ka sa aking harapan at hinihiling ko sana huwag akong pigilan pumasok. At sabay sabi din ng lalaki maaari ko bang sabihin sa iyo na nagsimula lamang sa larong ito at hahayaan kita sa hook sa oras na ito at umalis ng tahimik. At sabay sabi din ni Haiwano sinabi ko sa iyo hayaan ako makapasok sa dungeon na ito sa aking paraan at wala akong pakialam sa sayo at papasok na sana siya pero tinutukan siya ng sandata sa kanyang leeg habang siya ay nakatalikod at sabay sabi ng lalaki hey noob, hindi mo ba ako naririnig? Sinabi ko sa iyo na bawal ang pumasok.
At hinawakan ni Haiwano nakatutok na sandata sa leeg niya at sabay sabi ang aking buhay ay nakasalalay sa larong ito at wala akong oras para sayang ito sayo at sabay lumingon siya sa lalaki at makikita sa mukha niya ang pagkainis sa lalaki at dagdag pag sinabi niya gusto bang haminin ako sa isang laban at ang isang karakter pagtanggal at tunggalian sa noob na ito at pagkatapos. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka na gawin ito. At ang isang character deletion duel ay isang labanan sa pagitan ng dalawang manlalaro kung saan ang natalo ay upang tanggalin ang kanilang mga character, ngunit walang manlalaro ang handang gumawa ng isang malaking panganib kaya sa kabila ng opsyon na umiiral sa loob ng arena, ang isang pagkilala ng character na delete ay hindi kailanman nangyari noon. At tinatanggap ng lalaki ang hamon ni Haiwano at sabay sabi niya ikaw ay patay na karne, i-customize mo muli ang iyong karakter mula sa scratch reel sa lalong madaling panahon. Ikaw noob bastard. At ang dalawang manlalaro ay malapit nang ibalik ang pagkahilig ng pagkatao. At ang manlalaro ng mas mababa kang Haiwano mas mahigit ay nagtakda ng mga patakaran at ang mga patakaran ay ang nagwagi ay tumatagal ng lahat, at ang pagkatao nang tanggapin ang pagtanggi. At tinanggap ng manlalaro na si mas mababa Park Juno mas mahigit ang pinadala request na labanan ni Haiwano at sabay sabi ni Park Juno kahit saan kang tumakbo ngayon at wala makakarinig sayo at sabay sabi ng system ang tunggalian ay magsisimula sa lalong madaling panahon at nagsimula na nga ang pagbibilang ng laro. At sinabihan ni Haiwano si Park Juno tatapusin ko ito sa loob ng 5 minuto at magpaalam ka na sa iyong karakter at pinalabas na nga niya ang kanyang sandata. At sabay sabi din ni Park Juno dapat ikaw ang magpaalam sa iyong character noob na bastard. At dagdag pag nasabi sinabi ni Haiwano huwag masyadong matakot at ang makakakuha ka upang labanan ang isang taong katulad ko, isaalang-alang ito ng mahalagang aral. At nagsimula na nga ang duel at sabay habol na sinabi ni Park Juno makikita natin kung gaano katatakbo sa laban nato at sinugod na nga ni Haiwano si Park Juno at madali lang naiwasan ni Park Juno pag-atake ni Haiwano at sinabihan niya si Haiwano nang wala kwenta ang kanyang pag-atake at dagdag pa na sinabi niya walang paraan na maaari mo akong talunin sa iyo antas bastard sabay atake niya kay Haiwano at madali lang nasangga ni Haiwano ang pag-atake ni Park Juno sa kanyang sandata at nabigla si Park Juno dahil nagawa sanggay ni Haiwano ang kanyang atake sa kanyang sandata. Ngunit paano niyang nagawa na sanggain ang aking pag-atake ay mas mataas ang akin level sa kanya at sinundan niya ulit ang kanyang pag-atake ng sunod-sunod pero parang baliwala lang kay Haiwano ang kanyang sunod-sunod na pag-atake dahil madali lang na block ni Haiwano ang kanyang mga atake. At sabay sabi niya ang bastardo nato ay may sariling natatanging item o isang bagay at tila siya ay medyo tiwala para sa isang noob. At huwag sabihin sa akin na siya ay isang Parker na nagpapanggap na isang noob. At sabay atake niya at madali lang naiwasan ni Haiwano ang atake ni Park Juno at sabay sabi din ni Haiwano. Ang kanyang mga welga ay nakakakuha ng predictable, nakakabalisa na ba siya at gumawa ulit ng pag-atake si Park Juno at naiwasan ulit ni Haiwano ang pag-atake at sabay inatake niya ang binti ni Park Juno. Biglang napatigil si Haiwano sabay sabi ni Park Juno habang kinakabahan ikaw maliit na daga papatayin kita ngayon. At sabay sabi ni Haiwano sa kasong, ito ay magiging mas madali kaysa sa naisip ko na gamitin ang lakas ng free wash, higanting, at ginamit na nga niya at inactivate niya ang singsing ay sinabihan siya ng system na ang iyong lakas at istatistika ay pansamantalang tumaas. At agad niyan inatake si Park Juno buong buo tumama ang atake kay Park Juno at sinundan agad ni Haiwano ng sunod-sunod na pag-atake si Park Juno at walang nagawa si Park Juno kung hindi salungin ang sunod-sunod na pag-atake at napasabi na lang siya ng ang bastard nito ay hindi ko man lang kayang iwasan ang kanyang mga pag-atake. At nagmistulan ako isang mahina manlalaro at parang napunta ako sa impyerno sa ginagawa sa akin ng taong ito. At sabihan siya ni Haiwano nang nag-iisip ka ng ibang bagay sa gitna ng isang labanan at sisimulan ko na tapusin kita at sinugod nga ni Haiwano. At napasabi si Park Juno nang kailangan ko harapin ang kanyang pag-atake at ang katawan ko ay hindi ko mag-alaw siya ay kinabahan at nakalapit nga si Haiwano at inatake niya si Park Juno na pugutan ang ulo ni Park Juno dumalsik ang mga dugo sa kanya at sabay sabi niya. Wala kang anumang pakiramdam ng sakit, syempre hindi mo alam ang estado ng iyong sariling katawan at binati siya ng system at sabay sabi dahil matagumpay na napanalunan mo ang tunggalian, ang mga gantimpala ay ibibigay alinsunod sa nagwagi ay tumatagal ng lahat ng panuntunan habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga gantimpala ay napasabi siya ng talaga ay may maraming mga item, at nakatanggap ako ng maswerte pagkatapos, pumunta at para sa pangwakas na ingredient.
Lumipat ang eksena sa lugar ng Aslan Workshop at ang capsule at mayroon akong trabaho sa produksyon ngayon, gumagawa ito ng mga item sa halip ng manlalaro. Gayunpaman, hindi ito maaaring magbayad para sa kasanayan at ang produksyon ay kumpletong. At ito ay isang kahihiyan na maaari ko lamang gawin ito minsan sa isang buwan. Ngunit ito ay isang kaluwagan na naalala ko ng tama at ang paglago elixir ay complete. Ancient Rapid Growth Elixir, isang paglago elixir ginawa para gamitin ang isang sinaunang paraan, grade, Unio Effect, ang iyong mga puntos sa karanasan ay tataas ng 20% para sa 4 na oras. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang nagawa na elixir ay napag-isipan niya ibenta ang kanyang nagawa na elixir at para siya ay magkapera. At inibisuhan ng system ang lahat ng manggagaro na sa araw na ito ang isang pangunahing item ay dumating para sa pagbebenta sa marketplace ng laro, ang Car Ina Store. At nagulat ang dalawang manlalaro dahil bihira lang makita ang isang potion na item na ito dahil matagal na walang nakakagawa sa potion nato. At dahil mayroon lamang isang bote ng potion na magagamit dahil nag-iisa lang ang potion na ibinibenta ay nagunahan ang mga manlalaro at nagpataasan ng pagbili ng potion. At bilang isang resulta, ang presyo ng elixir ay nadagdagan exponentially at ang parehong potion na ibinibenta para sa 3,000 ginto at kalahating taon na ang nakalipas ay naibenta para sa 5,000 ginto ngayon. At habang siya ay naglalakad at iniisip niya ang halaga ng potion na umabot ng 5,000 na ginto, at pagkatapos kong bayaran ang mga singil sa ospital ng aking ama at ang aming mga gasto sa pamumuhay at mayroon na lang ako ng 2,000 na ginto na natitira at dahil ang isang ginto ay katumbas na halaga at 1,000 won at ito ay tiyak na nakikipagtulungan sa isang convenience store. At kung plano kong maging isang streamer o isang pro gamer, kailangan kong i-level up at mapalakas ang kakayahan ng aking labanan at ang unang bagay na kailangan kong gawin ay bumili ng ilang kagamitan para sa akin pag-level up. At gagamitin ko ang 2,000 na ginto na iniwan ko upang makakuha ng mga item na maganda at maaaring magbigay sa akin ng pakinabang na magagamit ko sa labanan. At magsasakripisyo ako at hahanap ng utility na leather jacket na may kapangyarihan ng mababang antas ng hangin espiritu, at ang grade ay bihirang na at kinakailangan, walang tibay, 200 na kasuot, 35 epekto at ang agility dagdag 1.5. At isang red mole leather trousers, grade, rare requirements, lakas 25 o higit na tibay, 180 at armor, 30 epekto, agility dagdag 10 at ang lahat ng mga istatistika ay tataas ng 10 kung mayroon kang hindi bababa sa isang paa sa lupa. Sharp longsword, grade, mga kahilingan, lakas 50, kalusugan 30 higit na tibay, 550 at pinsala, 100 epekto, lakas dagdag 1.5, nakasuot ng penetration dagdag 5. Lumipat ang eksena sa pinuno ng Aslan at sabay sabi ng pinuno nagbago ka ng mga iyong item at mula nung huling nakita kita at sumali ka ba sa isang relihiyosong at kaayusan, sa anumang pagkakataon. At sabay sabi din ni Haiwano hindi ako sumali sa anuman relihiyosong. At may biglang napadaan 2 babae at sinabihan ng isang babae ang kanyang kasama na babae na tignan ng isang lalaking iyon at siya ay mukhang isang paglalakad sa trapiko. At sinabihan niya ang pinuno ng Aslan ng ang utility ay mas mahalaga kaysa sa hitsura at ang iyong mukha ay nagiging pula bilang kulay ng iyong pantalon at tama ka at mangyaring bigyan ako ng isang paghahanap na at pagkatapos nila nag-usap ay lumipat ang eksena kung saan makikita ang maraming mababainis na lobo na nagsama-sama at sabay-sabay sumugod ang lahat ng lobo kay Haiwano at pagkalapit ng mga lobo sa kanya ay agad niya pinag-aatake ang mga lumalapit sa kanya at pinapatay ng isa-isa at haba siya ay umaatake at napasabi siya ng ang aking katawan ay nararamdaman na mas magaan ngayon. Dapat ito dahil sa pagtaas sa aking mga istatistika, start point. At ang mga mamahaling bagay na ito ay talagang nagkakahalaga ng malaking pera pinagpatuloy niya ang pag-atake sa mga lobo hanggang napatay niya ang lahat ng lobo at matagumpay niyang naklear ang quest na ibinigay sa kanya at ang mga forest wolves na pinatay niya ay 15/15 at ang forest wolf canines 15/15 at bumalik sa Del upang matanggap ang iyong gantimpala at nga level 6 nas iya at ibinahagi ni Haiwano ang kanyang mga bagong stat point sa Lixi at isinara ang kanyang window ng status. At hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras sa lugar na ito, base sa plano niya, kailangan niyang umabot sa level 10 ngayon, at marami pa siyang dapat gawin. At napakalawak ng panlabas na kagubatan, hindi, malawak ang lahat ng field sa arena, sa makatuwid,
Naging mandatory ang pagkakaroon ng sasakyan o iba pang paraan ng transportasyon. Gayunpaman, si Haiwano ay isang level 6 na baguhan lamang, wala pa siyang access sa ganoong bagay. Umasa siya sa kanyang dalawang paa sa paggala sa malaking kagubatan. At sabay sabi niya, hulaan ko, ito ang lugar na iyon. Sa wakas ay nakita na ni Haiwano ang kuweba at ang tinutukoy ni Lance. Siya nga pala, napakaraming ang manlalaro na gusto pumasok sa loob ng dungeon at hindi pa niya nakikita hanggang ngayon. Hindi ito alam ni Haiwano, ngunit ang Goblin Cave ay isang instant dungeon na nagpapahintulot sa mga tao na makapasok sa isang party basis. Medyo kahanga-hanga rin ang karanasan. At bukod dito, ang tanging paraan upang makakuha ng mga espesyal na potion, bilang isang resulta, mayroong hindi mabilang na mga manlalaro na sumusubok na patayin ang mga goblins at wala bang nakatalo sa hobgoblin. At sabay sabi ng lalaki, nagre-recruit kami ng mga miyembro ng partido, isang malapit na manlalaro, at kinausap ni Haiwano ang pinuno ng partido na naghahanap ng malapit na klase at sabay sabi ni Haiwano, maaari ba akong sumali sa party? At tumingin ang pinuno ng partido kay Haiwano at umiling at sabay sabi niya, sa palagay ko wala kang anumang mga bagay sa kaligtasan at maghanap ng mga practice party, kami ay isang bihasang partido lamang. At ang kahilingan ni Haiwano na sumali ay mahigpit na tinanggihan, at ang kanyang pagmamataas ay nasaktan at ang isang practice party ay isang grupo ng mga manlalaro na nagtatangka sa piitan sa unang pagkakataon, sa madaling salita, sila ay mga baguhan na manlalaro na magkasamang pumasok at magugulat. Sa lahat at may kumpiyansa si Haiwano na harangin o iwasan ang mga makamandag na karayom ng duwende, ngunit hindi siya pinansin dahil mayroon siyang mababang antas na mga item at walang immunity item. At nag-crack ang ego ni Haiwano, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nang marinig ang boses ng babae na nagsabing, gusto mo bang sumali sa aming party? At napabalikwas ang ulo ni Haiwano upang makita ang isang babaeng pari na may cute na mukha. Tumango si Haiwano nang hindi nagtatanong tungkol sa mga tuntunin ng party, nagmamadali ako. At sabay sabi ng babae, oo, alis na tayo sa lalong madaling panahon. At tinawag ng babae ang kanyang mga miyembro ng partido. Mabilis na nagpakita ang mga miyembro ng partido na nagsisikap na kumuha ng manlalaro mula sa lahat ng dako. At sabay sabi ng babae, magsisimula muna tayo sa pagpapakilala, ako si Choi Somi. Bakit mo sinasabi yan kung alam naman nating lahat? Hindi alam ng lahat at gawin mo na lang, at ang lalaking mandirigma na. Nagtatanong ng dahilan si Choi Gina at ako si Haiwano. Ang klase ko ay isang mandirigma, level 20 na ako. Itinago ni Haiwano ang katotohanang level 6 siya at naging normal na level 20 warrior. Ang kanyang mga natatanging item ay naging katulad ng kanyang mga istatistika at siyang ay kakayahan na partikular sa klase at sumunod nagpakilala si Choi Gina na level 24 warrior kahit labag sa kanya kalooban at sumunod din si Cholmin na level 22 na archer at si Gia na level 23 na mage at pagkatapos nila ng pakilala ng isa-isa tinanong ay ni Choi Gina si Haiwano nang sa pamamagitan ng paraan, wala ka bang mga item sa immunity? At sabay sabi ni Haiwano, medyo bihasa ako sa control. Ngumiti si Haiwano hanggat maaari sa ilalim ng batikos ng mga miyembro ng partido at hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Sagot ni Haiwano, oo, wala akong tiwala sa'yo, kaya nga ako nagtatanong hindi mo ba alam na ayaw kong mamatay ng dahil sa'yo? Sagot ni Cholmin kay Haiwano. At inihampas ni Choi Somi ang dala niyang tungkod sa noo ni Cholmin at pinagsabihan niya ito at pansamantalang natapos ang kanilang pagtatalo at nagkasundo sila na pumasok sa loob ng dungeon at makikita ang marami mga goblin sa loob nagsama-sama. At ang pinakamahalaga ay hanggat maaari ay iwasang tamaan ng mga makamandag na karayom, hindi naman talaga mahirap pumatay ang mga goblins maliban sa kanilang mga makamandag na karayom, maikling paliwanag ni Choi Gina pagkatapos makapasok sa piitan at pagkatapos, kami ni Haiwano ang mangganguna sa pag-atake sa mga goblin, si Somi ang mamamahala sa pagpapagaling. Alam ko, maikling sagot ni Choi Somi sa mga salita ni Choi Gina. Nagtatanong ang ekspresyon niya kung bakit siya lang ang nabanggit at nagkunwaring walang kam-alay-malay si Choi Gina at inihanda niya ang kanyang espada at kalasag. At lumitaw ang isang grupo ng mga goblin at inilunsad ng mga goblin ang kanilang mga makamandag na karayom bilang masayang pagbati at ang mga nakal-alasong karayom ay natural na hindi tumagos sa kalasag ni Choi Gina at samantala, nagpakawala ng maraming pag-atake na palaso si Park Cholmin at ng mahika ni Gia sa mga goblin.
At nagkagulo ang mga goblin, di ba ito ay isang napakahusay na katugmang partido? At bakit nila siya tinanggap bilang miyembro ng partido? Isang tanong na pumasok sa isip ni Haiwano, at gayunpaman, ito ay saglit lamang, kinailangan ding sumali ni Haiwano sa labanan dahil lumapit ang mga goblin sa kanya para umatake at ang lahat ng sumusugod sa kanya ay pinapatay niya. At natapos ang labanan bilang one-sided massacre. At si Haiwano ay hindi napansin ng grupo niya na level 6 lang siya at nag-level 7 na ngayon siya ay walang sense of incongruity si Haiwano kumpara sa isang level 20 warrior. At ang kapaligiran ay puno ng pagkakaisa. Ang bakbakan na tumagal ng isang oras ay naisagawa ng maayos, pagkatapos ng isa pang labanan, nagkaroon ng maikling pahinga ang party ni Haiwano at lumapit si Jia at Chulmin at sabay sabi ni Jia. Nakipaglaban ka ng maayos at magaling ang ipinakita mo, Haiwano. Tama siya at ang paraan ng pagwateld mo ng iyong tibak ay walang hirap. Mayroon ka bang isang madaling na gamiting item sa iyo o isang bagay, sagot ni Chulmin. Tulad ng sinabi ko, ako ay mahusay sa pagkontrol sa aking mga kasanayan, sagot ni Haiwano. At tinanong ni Choi Soumi si Gina, kung maaari ba sila kumuha ng maikling pahinga. At sumang-ayon naman siya at mayroon din kaming labanan na hobgoblin ngayon, tulad ng plano. Isang hobgoblin, wala pang sino man na nakatalo sa boss nato, sagot ni Haiwano. At sabay sabi ni Choi Ji na ako lamang ang nag-iisang nakakaranas ng ganitong uri ng karanasan. At mahirap para sa isang baguhan sa party, na may karaniwang na level 20, na talunin ng isang hobgoblin, at matagal na rin mula nang huli akong nanggangaso ng mga isa, at kailangan ng mahusay na koordinasyon at diskarte upang mapagtagumpayan ang ganitong klaseng kalaban, lalo na kung bihira na akong makaharap ng hobgoblin, ang sagot ni Haiwano. At tiyaking tama ang timing ng iyong mga buffs, Soumi. At mag-ingat at huwag mag-aaksaya ng iyong mana, Jia. Mahalagang maghanda ng mabuti bago ang laban, upang masiguradong magiging matagumpay tayo, maikling paliwanag ni Choi Ji na dagdag pang niya sinabi. Tulad ng para sa iyo, Chulmin, mag-ingat na huwag tamaan ang mga nasa harap gamit ang iyong mga arrow at sinabi ko na sa iyo. Hindi ko na ginagawa ang mga ganitong uri ng pagkakamali, kailangan nating maging maingat at eksakto sa ating mga galaw upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang pinsala sa ating mga kasama, sagot ni Chulmin. At napasabi si Haiwano nang kailangan ko bang mag-alala tungkol sa isang arrow na pumasok sa akin sa likod. At pinagpatuloy ng Ayla hanapin kung saan ang hobgoblin at inalisan ni Chulmin ang paligid kung saan ang tamang daan papunta sa boss. At ang boss monster ng Goblin Cave ay isang cave hobgoblin, medyo mas matangkad ito kaysa sa mga karaniwang cave goblins, may mas advanced na katalinuhan, at gumagamit din ng magic, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng takot sa lahat, at ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nagpapakita ng kanyang kahusayan at lakas. At ang dalawa sa inyo na nagbabantay sa likuran ay dapat patayin ng mas maliit na mga goblins habang si Haiwano at ako ay nakikipaglaban, at huwag kalimutan na magbigay ng buff sa amin. Choi Soumi, at tiyakin nating maayos ang ating koordinasyon para masiguro ang tagumpay, at sumang-ayon si Choi Soumi at Jia, huwag mag-aaksaya ng iyong mana, at Chulmin, mag-ingat sa iyong mga arrow. At sumugod na nga sila para umatake sa hobgoblin at nagbigay ng buff si Choi Soumi sa lahat ng kanyang partido at hinanda ni Jia at Chulmin ang mga kanilang arrow at spell para umatake, at pinaunahan ni Haiwano at ni Choi Ji ang pagsugod. At pinasugod ng hobgoblin ang kanyang mga alagan at ang lahat ng sumusugod sa kanila ay pinapatay ni Haiwano at dinidipinsa ni Choi Ji mga pag-atake ng mga goblin, at napalingon si Haiwano sa hobgoblin at nakita niya na naghahanda ng isang pag-atake ang hobgoblin. Patungo kay Choi Gina at sinabihan niya si Choi Gina na mag-ingat sa pag-atake ng hobgoblin sa kanya, at binitawan na nga ng hobgoblin ang kanyang atake patungo kay Choi Gina at sinalag niya ang atake ng hobgoblin sa kanyang kalasag, pero hindi niya nakayanin pigilan ang atake ng hobgoblin sa kanya at bumagsak siya sa pader dahil sa lakas ng pag-atake ng hobgoblin sa kanyang, at kinabahan ang kanyang mga kasama dahil sa nangyari sa kanya at tinawag nila ang kanyang pangalan kung okay lang ba siya, at kinabahan si Haiwano sa nangyari kay Choi Gina at ito ay magiging mahirap kung ang hobgoblin ay muling aatake bago siya makagawa ng susunod na pag-atake. Kailangan nating siyang atakehin at magtulungan para sa laban na ito. Isipin natin ang mga hakbang na dapat gawin upang mapatay natin ang hobgoblin. Sama-sama tayong magplano at kumilos ng maayos upang masiguro ang tagumpay.
At bakit sila nakatayo lang sa likod ko at pinapanood ako nakikipaglaban at wala ba silang plano tulungan ako sa pagpatay ng mga goblin at ano ang nangyari sa kanilang teamwork nila? At sa gitna ng labanan, napansin ni Haiwano na nagbabadya ang hobgoblin ng kanyang pag-atake. May naramdaman siyang papalapit sa kanya at nakita niya ang palaso na patungo sa kanya. Agad niyang ginamit ang kanyang sandata bilang pangilag at ito ay tumama sa mata ng hobgoblin. Dahil sa sakit, biglang naputol ang pag-atake ng hobgoblin at napasigaw ito at ang mabilis na reaksyon ni Haiwano ay nakatulong sa pagpigil ng pag-atake ng hobgoblin. At bakit kailangan niyang magkamali sa oras nato ngayon? Sagot ni Haiwano. At humingi ng tawad si Cholmin sa kanyang pagkakamali. At nainis si Haiwano at sabay sabi ang mga bastards na ito gusto nila akong mamatay dito. At sa gitna ng kagipitan at nagkaroon ng pagkakataon si Haiwano na atakihin ito ang Hobgobli at gamit ang kanyang katapangan at determinasyon, pinutol niya ang kamay ng hobgoblin habang ito ay walang depensa at pagkatapos, sinigawan niya si Cholmin at Gia na gumawa ng pag-atake sa hobgoblin, pinuna niya ang kanilang pagiging hindi handa at natataranta. Sa kabila ng kanilang pagkabigla, sila ay nagawa pa rin maghanda para sa kanilang pangmalakasang pag-atake sa hobgoblin, at sa kanilang koordinasyon at determinasyon, sila ay nagtagumpay na patayin ng hobgoblin at ito ay isang tagumpay na hindi nila inaasahan ngunit nagdulot ng pagkamangha at kasiyahan sa kanilang partido. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng partido na natalo nila ang hobgoblin, at napatay nila ito. At lumapit si Cholmin kay Haiwano at humingi ulit ng tawad dahil sa kanyang pagkakamali sa pag-atake. Si Haiwano, bagamat pagod at nainis kanina, ay naunawaan ang kahalagahan ng pagkakamali at pagtutulungan sa kanilang grupo. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad ni Cholmin at pinayuhan siya na maging mas maingat sa susunod. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatibay sa kanilang pagkakaintindihan. At nag-iniwan ng hobgoblin ng isang random na itlog ng alagang hayop, at 5 pilak 28 tanso, at isang dark ball magic book. At paano natin ito maibabahagi? Tanong ni Choi So-mi. At hindi ba dapat ibigay lahat kay Haiwano? Sagot ng lahat. Nagkatinginan ang lahat at nag-isip ng malalim. Alam nila na si Haiwano ang nagdala ng malaking bahagi ng tagumpay nila. Bagamat gusto nilang maghati-hati sa mga nakuhang premyo, naramdaman nilang nararapat lamang na si Haiwano ang makakuha ng lahat bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon at tinanong nila si Haiwano kung sumasang-ayon ba siya. Gusto ko lang kunin ang itlog na ito. Ang mage book ay wala namang silbi sa akin, sabi ni Haiwano. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Haiwano, tinanong ni Choi So-mi, okay lang ba talaga sa iyo ang desisyong ito? Tumango si Haiwano at ngumiti ng bahagya, oo, okay lang, mas kailangan ko ang itlog nato at sigurado akong mas magagamit mo ang mage book. Si Choi So-mi ay napabuntong hininga at nagsabi, salamat, Haiwano, mas magiging kapaki-pakinabang ito sa akin. Ang kanilang desisyon ay nagdulot ng mas maayos na hatian ng gantimpala. Hindi mo ba ako papatayin kung kukunin ko ang lahat? Aktibo pa rin gumagana ang imahinasyon ni Haiwano at sabay sabi ni Choi Jin na sa uulitin pagkikita natin Haiwano. At pwede ba kitang i-add bilang kaibigan? Sabi ni Choi So-mi at kumaway si Haiwano kay Choi Jin at sa iba pa bago tuluyan na umalis sa lugar na ito at sabay sabi niya habang siya ay tumatakbo hindi mo mapagkakatiwalaan ang alinman sa mga taong ito, kailangan kong panuorin ang aking likod sa lahat ng oras. At hindi nagtagal nakarating na siya sa isang syudad at binuksan niya ang kanyang status windows niya at nagkita niya na level 10 na siya at ibinihaji niya ang nakuha niyang stat point sa kanyang strength at health at ang agility at ang kanyang mana ay 25 at pagkatapos ay isinila niya at bigla siyang napatigil at makikita sa kanyang harap ang isang malaking torre. Ang Class Tower, na kilala rin bilang Class Change Tower, ay isang lugar kung saan ang bawat klase ay inookupahan ng isang palapag, na parang isang department store. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ito ng ilan na department store ng pagbabago ng klase. Si Haiwano, na umabot na sa level 10, ay pumunta sa tore upang magpalit ng klase. Ang klase na pinili niya nang walang kahirap-hirap ay ang mandirigma. Mahalaga ang pangalawang pagbabago ng klase sapagkat ito ay espesyal at nagbibigay ng mas mataas na antas ng kakayahan kumpara sa unang pagbabago, na itinuturing na batayan lamang. Sa Class Tower, ang proseso ng pagpili at pagbabago ng klase ay itinuturing na isang mahalagang hakbang para sa bawat manlalaro,
ang bawat palapag ay nag-aalok ng iba't ibang mga hamon at benepisyo na naaayon sa klase na napili. Sa pagpili ng mandirigma, ipinakita ni Hayano ang kanyang kagustuhan na maging mas malakas at mas mahusay sa labanan, na nagdadala ng mga bagong oportunidad at kasanayan para sa kanyang paglalakbay. At ang random pet egg, isang itlog na may misteryosong alagang hayop sa loob, maaaring maglaman ito ng kahit ano, mula sa isang karaniwang kuneho hanggang sa isang bihirang dragon. Paano gamitin, magdagdag ng mana sa itlog, at pagkatapos ng isang oras, lalabas ang alagang hayop mula rito. Kaya, aabuti ng isang oras bago mapisa ang itlog, tanong ni Hayano habang hawak ang itlog. Tama, kaya habang hinihintay kong mapisa ito, susubukan kong tapusin ang pagsasanay sa loob ng isang oras. Matapos sabihin yon, nagsimula siyang maghanda para sa kanyang pag-eensayo, tiwala na magiging kapaki-pakinabang ang oras na iyon habang hinihintay ang paglitaw ng kanyang bagong alagang hayop. Nakarating na siya sa ikalimang palapag. Gusto mo bang maging mandirigma? Tanong ni Kan, ang floor manager ng mga mandirigma. Oo, dumating ako dito upang maging isang mandirigma, sagot ni Hayano. Iyon ay isang matalinong desisyon, sagot ni Kan. Ang mahalaga ay ang pangalawang pagsulong at mas mataas na antas. Iba kami mula sa lahat ng mga pencil pushers sa silong, sapat na ang tunog na ito. Dito, kami ang nagpasya kung mag-a-advance ka o hindi sa isang solong tunggalian. At kinuha ni Kan ang isang espada sa gilid at ibinato niya kay Hayano at pagkasalo ni Hayano sa ibinato ni Kan na espada at pinagbingin niya siya na mauna umatake sa kanyang at dagdag pang sinabi niya kay Hayano ipakita mo yun potential sa laban na ito para mapatunayan na karapat dapat kang maging mandirigma at pagkatapos niya sinabi yun kay Hayano at si Kan ay isang mandirigma na may tuwirang pananalita. Siya ay nagkaroon ng isang simpleng kalikasan na walang anumang pagpapanggap. Natuwa naman si Hayano dahil pinagbigyan siya na maunang umatake at naghanda na nga siya sa pagsugod niya kay Kan. At tuluyan na nga niya inatake si Kan at tumama ang kanyang pag-atake sa espada ni Kan dahil madali lang nakapaganda si Kan sa atake niya at hindi makapaniwala si Kan sa galing ng binatang nasa kanyang harapan ay ang pinakamagaling na adventurer na nakita niya. Hindi niya inakala na mayroong makakapagpakita ng ganoong kalinis at walang kapantay na welga. Bawat galaw ng binata ay puno ng kagalingan at kahusayan, na parang isinadula sa harap niya ang perpektong anyo ng isang mandirigma. Ang bawat hakbang, bawat pagbuelo, at bawat hampas ng espada ay nag-uumapaw ng kumpiyansa at kasanayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinapanood niya ang binata, na tila isang maestro sa entablado. Bawat galaw ay isang sayaw ng kamatayan na walang puwang para sa pagkakamali. Tuningang ang binatang ito ay isang bihirang hiyas sa mundo ng mga adventurer, isang mandirigmang hindi basta-basta mapapantayan. Nagpalitan sila ng malalakas na pag-atake, ngunit walang nagtagumpay sa kanilang dalawa. Sa bawat pag-atake, tila pantay ang kanilang lakas at bilis. Napilitan si Kan na gamitin ang kanyang aura upang maglunsad ng mas matinding pag-atake kay Hayano. Sa paggamit ng kanyang aura, matagumpay niyang napaatras si Hayano. At tignan natin kung paano mo ako matatalo sa iyong lagay, sabi ni Kan habang muling naghahanda ng isang mabagsik na pag-atake patungo sa ating bida. Sa kabila ng matinding sitwasyon, hindi nagpatinag si Hayano. Gamit ang isang kamay sa paglanding, ipinamalas niya ang kanyang husay at galing sa isang mabilis at eksaktong galaw. Naiwasan niya ang pag-atake ni Kan. Ang kanyang natatanging estilo ay muling nagpakita ng walang kapantay na gilas at talino. At matagumpay na nakaiwas si Hayano, at hindi naman makapaniwala si Kan na nagawa nitong harangin ang kanyang biglaang pag-atake sa gitna ng matindi nilalabanan at namangha siya sa talino at bilis ng pag-iisip ni Hayano, na sa kabila ng matinding sagupaan ay nakahanap pa rin ng paraan upang makipagsabayan. Si Hayano ay hindi makapaniwala na napigilan niya ang mabagsik na pag-atake ni Kan, habang gulat na gulat at hindi makapaniwala si Kan. Hindi niya maisip na ang batang nasa harap niya ay may ganitong talento at kakayahan. Paano nagawa ni Hayano na harangin ang kanyang mahusay na sword skill? Dahil sa pagkawala ng konsentrasyon ni Kan sa gitna ng labanan, ay nabigyan ng pagkakataon si Hayano na umatake. Ngunit bago tumama ang kanyang espada, sinabi ni Kan na nakapasa na si Hayano sa pagsubok at isa na siyang ganap na mandirigma. Sa huling sandali, napigilan ni Hayano ang kanyang pag-atake. Bahagyang pinagpawisan si Kan. Alam niyang kaunti na lang ay tatama na ang espada ni Hayano sa kanyang leeg. Ang kahusayan ni Hayano ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng tagumpay sa laban, kundi pati na rin ng respeto mula kay Kan. Sa harap ng ganitong kahangahangang kakayahan,
kinilala ni Kan na karapat-dapat si Haiwano na tawaging mandirigma. At sa kabila ng kanilang laban at ang sandaling iyon ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng isang pagsubok, kundi ng simula ng isang bagong yugto sa buhay ni Haiwano bilang ganap na mandirigma. At nagsisimula pa lang ako, sabi ni Haiwano sa isip niya habang pinipigil ang kanyang atake. Nanginginig pa rin ang espada sa kanyang kamay, ngunit alam niyang nasubak na ang kanyang kakayahan. Sa tingin ni Kan at ito ang simula ng isang malupit na mandirigma na magtatagumpay sa anumang hamon. Ngumiti si Kan, alam niyang ang batang ito ay magiging isa sa mga pinakamalakas na mandirigma na kanyang makakasama. Ang pagsubok na kanilang pinagdaanan ay nagpatibay ng kanilang paggalang sa isa't isa at nagsilbing paalala na ang tunay na lakas ay nasa puso at isipan, hindi lamang sa espada. At ang iyong kahusayan ay hindi lamang nakakamangha, kundi isang kakaibang talento na kahanga-hanga, sabi ni Kan, at mula ngayon, ikaw ay isang ganap na mandirigmang may dangal na lubos kong kinikilala, sagot niya. At matapos ang matinding pagsubok at na-advance siya sa klase ng mas mababa warrior mas mahigit, at ang iyong lakas at kalusugan ay tumaas ng 10 puntos bawat isa. Bukod dito, natanggap mo ang prestihiyosong pamagat na mas mababa warrior na kinikilala ni Kan mas mahigit. At isang pamagat na ibinibigay sa isang adventurer na kinikilala ni Kan, isang kritikal na administrator ng pagsulong, asterisk. Epekto, ang pinsala ng iyong santukan ay tataas ng 5%. At ang iyong antas ng kasanayan ay tunay na kahanga-hanga, sabi ni Kan, mula ngayon, ikaw ay isang ganap na mandirigma na kinikilala ko. Nakatanggap ka ng mga bagong kasanayan na, Armas Mastery, ang pinsala mo sa armas ay tataas ng 10%, at Bash, maaari mong singilin ng pasulong at ay ugoy ang iyong armas, at Strike, maaari kang magdagdag ng mana sa iyong armas at hawakan ito ng may lakas. At bilang isang dagdag na gantimpala, isang espesyal na pamagat ay ibinigay sa iyo. Ito ay patunay ng iyong husay at katatagan bilang isang mandirigma. Tunay na nagpapakita ito ng iyong determinasyon at dedikasyon sa pag-unlad sa iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban. At may biglang ibinato si Kan sa kanyang at pagkasalong niya sinabihan siya ni Kan na dalhin ang ibinigay niya at dagdag pang sinabi maaari ka lamang pumunta ng mag-isa upang i-clear ang quest na ito. At lumabas sa kanyang screen window na nakatanggap siya ng quest. At sabay sabi ni Kan kapag nakakaramdam ka ng tiwala sa iyong lakas, hanapin ang may-ari ng mahiwagang barya na iyon. Kilalanin ng Knight of Kian na tanggap mo ang rekomendasyon mula sa Administrator Kan at kung ikaw ay may tiwala sa iyong lakas, hanapin si Lebron, ang Knight of Kian. At ang mga detalye ng mission grade E kondisyon, matugunan ng kabalyero ng Kian, 0/1. Gantimpala, kasanayan ni Lebron. Lebron, di ba iyan ang pangalan ng pinakadakilang kabalyero sa imperyo? At dagdag pang sinabi ni Haiwano at siya ay itinuturing na isang puwersang dapat isaalang-alang sa loob ng arena. Ang kanyang tapang at kasanayan ay walang kapantay, at maraming kwento ang naglalarawan ng kanyang mga tagumpay laban sa malalakas na kalaban. At hindi makapaniwala si Haiwano na maaari niyang makuha ang kasanayan ni Lebron bilang gantimpala. At napasabi na lang si Kan, ito ba ay isang pagkakamali na ibigay ko ang barya sa kanya? At handa ka na bang harapin ang hamon at makilala ang maalamat na kabalyero? Ang tagumpay sa misyong ito ay magdadala sa iyo ng mahalagang kaalaman at lakas mula kay Lebron, na magagamit mo upang mapagtagumpayan ang mas malalaking hamon sa hinaharap, sagot ni Kan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Kan, tuluyan nang lumabas si Haiwano sa tore, napabuntong hininga siya at napabulong, well, ang mga resulta ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Nakatanggap ba ako ng isang nakatagong pakikipagsapalaran dahil nasiyahan ko ang ilang mga kondisyon? Gayunpaman, alam niya na malamang na kailangan niyang maabot ang hindi bababa sa level 50 upang maklear ang grado at makumpleto ang pakikipagsapalaran at binuksan niya ang kanyang screen window. At habang tinitingnan niya ang screen window, napansin niyang malapit ng mapisa ang itlog at ang natitirang oras bago tuluyang mapisa ang itlog ay 1 minuto at 1 segundo. Kasabay ng pagbilang ng bawat segundo, naramdaman niya ang tumitinding pananabik sa kanyang dibdib. Kaya't maingat niyang inilabas ang itlog mula sa kanyang screen window, hawak-hawak ito ng dahan-dahan, habang pinagmamasdan ang bawat paggalaw, makikita sa kanyang mukha ang halong pananabik at kasabika na matuklasan kung anong nilalang ang nasa loob ng itlog, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, puno ng kuryusidad at pag-asa. Habang papalapit na ang oras ng pagpisa, naririnig niya ang munting pagkatok mula sa loob ng itlog,
Nagtataka siya kung magtatapos ito sa pagkakaroon ng isang natatanging alagang hayop. Sa kanyang isipan, iba't ibang imahe ng kakaibang nilalang ang sumasayaw, mga hayop na hindi pa niya nakikita o naririnig kailanman, ang bawat segundo ay tila mas matagal kaysa sa nauna, at ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat tibok. Hindi niya mapigil ang magtanong sa sarili, ano kaya ang naghihintay sa akin sa loob ng maliit na mundong ito? Sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang koneksyon, isang espesyal na ugnayan sa nilalang na kanyang inaasahan. Huwag sabihin sa akin na makakakuha ako ng isang dragon, bulong niya sa sarili. Habang ang mga matay nagliliwanag sa pag-asa, umaasa ako na ito ay isang dragon. At isang dilaw na liwanag ang lumitaw mula sa pagkakabasag ng itlog. Hindi alam ni Haiwano na lahat ng random na itlog ng alagang hayop ay naglalabas ng liwanag kapag napisa. Inisip niya na may espesyal at magandang alagang hayop na lalabas mula sa kanyang itlog. At hindi nagtagal, tuluyang nag-crack ang balat ng itlog at umabot ang liwanag sa rurok nito. Napapikit si Haiwano dahil sa sobrang lakas ng liwanag. Sa pag-unlad nito, ang mga inaasahan ni Haiwano ay lumaki tulad ng isang lobo. Maya-maya, nawala ang liwanag. Nang maramdaman ni Haiwano ang ganap na pagkawala ng liwanag, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at lumitaw sa harap niya ang isang kaakit-akit na cute na bear. At hindi makapaniwala si Haiwano na ang lumabas na alagang hayop ay isang teddy bear. Bigla siyang nawalan ng lakas sa kanyang mga binti at lumuhad sa lupa. Siguro panaginip lang ito, bulong niya habang pinipigilan ang kanyang mga damdamin. Panaginip lang ito, paulit-ulit niyang iniisip. Biglang may narinig siyang boses na nagsalita mula sa kung saan, buksan mo ang iyong mga mata. Napabukas siya ng mata nang marinig ito, at doon niya nakita ang teddy bear na nakaharap sa kanya. Nakakapagsalita ka? Tanong ni Haiwano na hindi makapaniwalang marinig ang teddy bear. Oo, ako'y isang espesyal na teddy bear, sagot ng oso. Pagkatapos ay idinagdag nito, nakakatuwa na ikaw ang unang taong makakausap ko pagkalabas ko dito. Hindi ka dapat matakot. Napahinga si Haiwano ng malalim. Hindi niya akalaing magkakaroon siya ng kakaibang kaugnayan sa isang alagang hayop na lumitaw mula sa itlog. Sinimulan ng teddy bear na linawin ang layunin ng kanyang pagdating at nag-alok na maging kasama si Haiwano sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Sa sandaling magsalita siya, ay tumalon ng teddy bear agad at damapo sa balikat ni Haiwano, niyakap ang ulo nito. Tara na, tao, sabi ng teddy bear. At hindi sinasadyang sinunod ni Haiwano ang mga salita ng teddy bear. Bigla siyang natauhan, nagising mula sa tila kakaibang trance, at inihagis ang teddy bear sa lupa. Hindi alam ng Moldite na teddy bear kung sino ang kakalabanin niya. Makalipas ang 10 minuto, nagsalita ang teddy bear. Paano mo nagawa saktan ako ang tagapagmana sa Buzz Island at ganito ang pagtanggap mo sa akin? Gayunpaman, ipagpalagay ko na ito ay nangangahulugang ikaw ay kwalipikado na maging aking Panginoon, ngunit maaari kong sabihin na hindi ka masyadong popular sa mga kababaihan. Hindi na natiis ni Haiwano ang mga walang kwentang sinasabi ng teddy bear kaya binatukan niya ito at sinabihang tumigil na sa kakadaldal. Tila ang aking bagong master ay medyo marahas, tugon ng teddy bear na may halong sarcasm. Pinagmasdan ni Haiwano ang kanyang screen window at napabulong, mabuti na lang at hindi kaila-hilakbot ang kanyang mga estatistika. Ang screen window ay nagpakita ng sumusunod na impormasyon tungkol sa teddy bear. Pangalan, hindi kilala. Level, 5 uri, Marionette Bear. Pamagat, tagapagmana ng Buzz Island Affinity, 0. Lakas, 15 kalusugan, 30 agility, 15 mana, 30 mga kasanayan, Espiritu Bear. Ngayon papangalanan kita Teng-i, sambit ni Haiwano. Teng-i, gusto ko ito, Master Dude, sabi ng teddy bear na tuwang-tuwa. Nagsimula siyang sumayaw, nakataas ang 2 braso, ipinapakita ang saya sa kanyang bagong pangalan. Oh, ang pangalan mo ay Berteng-i, sabi ni Haiwano, ang kasiyahan ay makikita sa kanyang mukha. Alam niya ang nakatagong kahulugan ng pangalan at pinanood niya si Teng-i na may ngiting puno ng kasiyahan. At sabay na nagsalita si Teng-i, Master, ilagay mo ako sa iyong mga balikat at itaas ang isang toast sa aking karangalan. Oh, pasensya na. Nagbabalak na akong mag-log out ngayon pero 5 minuto pa tayo magkasama, sagot ni Teng-i. Tuluyan na nga siyang nag-log out sa laro, iniwan si Teng-i. Napasabi si Teng-i, ano ang isang malamig na puso, Master? At tinanggal niya ang nasa ulo niya at sabay sabi, ako ay naka-log in na para sa isang mahabang oras ngayon, ngayong araw na ito.
Bigla dumating si Yang Chan at sabay sabi, "Oh, kakatapos mo lang ba sa paglalaro?" "Oo," sagot ni Haiwano, "ako ay na-advance sa klase ng mandirigma at may nasaman akong alagang hayop, hindi na masama sa araw na ito," sagot ni Haiwano. "Ikaw ay advanced na klase ng mandirigma at dapat mong simulan ang paghahanda," sagot ni Yang Chan. "Para saan?" tanong ni Haiwano. "Para sa iyong pagdebu bilang isang streamer," sagot ni Yang Chan. "Isang streamer, narinig ko na kumikita sila ng maraming pera sa mga araw na ito." "Oo, ngunit mayroong isang bagay na kailangan mong gawin kung nais mong maging isang sikat na streamer," palawit ni Yang Chan kay Haiwano. "Ano ang ibig mo sabihin?" sagot ni Haiwano. "Mula ngayon, kailangan mong i-record ang lahat ng ginagawa mo sa paglalaro ng arena," sagot ni Yang Chan at dagdag pag sinabi niya, "Gumagawa ako ng promotional clip sa mga video na yun pag i-upload ng mga video ito sa A-World." "Ito ba ay talagang magiging madali?" tugunin ni Haiwano kay Yang Chan. "Huwag kang mag-alala, kukunin ko ang iyong tagapamahala. At kung naririnig ng mga tao na ang isang dating top-ranked player na tulad mo ay nagsimula maging streaming, sila ay darating para panoorin ang iyong mga video, sigurado ako." "Bakit mukhang mas nasasabik ka tungkol dito kaysa sa akin?" sagot ni Haiwano. "Siyempre nasasabik ako, ang Great Melee God, Kang Haiwano, ay debuang at nagbabalik sa paglalaro. Paano ako hindi masasabik tungkol dito?" At makikita ang kasiyahan sa mukha ni Haiwano dahil sinusuportahan siya ng kanyang malapit na kaibigan at hindi pinapabayaan, kaya napasabi niya lang siya ng okay, "Susubukan ko ang aking makakaya hanggang sa iyong mga inaasahan." At kinabukasan naisipan niya na pumunta sa lugar ng Black Forest kung saan ang mga Dark Elf Warrior na kanyang nakaharap sa tutorial ay pangunahing lumitaw at tinanong ni Teng Yi sa kanyang master kung saan lugar sila. At sabay sabi ni Haiwano, "Tawagin mo akong master, ito ang Black Forest, nandito tayo para mahuli ng mga ilang Dark Elf. Ito ang magiging unang pagkakataon natin na mangangaso, Teng Yi. Nakuha mo na ba ito?" tanong ni Haiwano. "Siyempre, master." "Oras na upang magpa-level up," sagot ni Haiwano. "Good luck, master." "Ako ay mag-cheer on para sa iyo." Tinanong ni Haiwano, "Ano ang ibig sabihin ng cheer on, Teng Yi?" "Bakit nagliwanag ng kulay berde ang aking sandata? Ikaw ba ang dahilan nito?" Ginamit ni Teng Yi ang kanyang kasanayang Bear Spirit Grade, bihirang antas, kasanayan F. Ang kasanayang ito ay nagdaragdag ng lakas at kalusugan ng target ng 5% sa loob ng 5 minuto. May cooldown time ito na 1 minuto. "Pumunta, puksain ang aming mga kaaway." Sigaw niya. Kasabay nito, ginamit din niya ang Blessing of the Forest Grade, bihirang antas, kasanayan F. Ang kasanayang ito ay nagpapatibay sa baluti ng target ng 5% at nagbabago ang kanilang kalusugan ng 0.1% bawat segundo sa loob ng 5 minuto. May cooldown time din ito na 1 minuto. "Ano ang impyerno? Akala ko ikaw ay isang tangke ng alagang hayop, kaya ikaw pala ay isang buff pet," sabi ni Haiwano. Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, isang Dark Elf ang sumugod kay Haiwano. "Maglakas loob kang tumingin sa ibang tao," sigaw ng Dark Elf habang inaasinta si Haiwano ng kanyang espada. Subalit, bago pa ito makalapit, si Haiwano ay nauna ng umatake, sunod-sunod ang kanyang mga hampas, mabilis at malakas, hanggang sa mapatamba ang Dark Elf sa lupa, at mawala ng buhay. At napasabi si Haiwano, "Teng Yi, hindi ko nasuri ng mabuti ang iyong mga estatistika kahapon. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ka talaga kahusay. Hindi ako makapaniwala na kaya mong hindi lamang dagdagan ang aking lakas at kalusugan, kundi pati patibayin ang aking baluti at pabilisin ang aking pagbawi ng lakas. Ang mga kasanayan mo ay mas mahusay pa kaysa sa mga buffs na kaya ng isang pari ng parehong level. Ang mga kasanayang ito ay nagbibigay sa akin ng malaking bentahe sa labanan." At ang lahat na makita ni Haiwano na Dark Elf ay kanyang pinapatay ito ng isa't isa at makikita ang isang misteryosong lalaki nakatago sa likod ng puno na nanunood kay Haiwano habang pinapatay nito ang mga Dark Elf. May mga nakatagong din ang kanyang kagrupo na matagal nang nagmamasid sa kanya. Pinagpaplano ang lalaki sa susunod na hakbang na gagawin nila at nagmungkahi siya magpanggap silang mga friendly party bago sila umatake sa lalaki at nang hindi inaasahan. At sabay sabi ng lalaki, "Dapat nating manghuli ang taong yan ngayon." At sabay dagdag niya sinabi, suot niya ang isang wind jacket, isang pares ng mole trousers, at mayroon pang alagang hayop.
Malamang isa siyang mayamang bata na binili lahat ng iyon gamit ang credit card ng kanyang tatay. At paano natin ito magagawa nito ngayon? At kaya, magpapanggap muna tayong kaibigan niya. Tapos aatakihin natin siya sa oras na hindi niya inaasahan. Tama ba? Sagot ng isang lalaki. Guys, ngunit paano kung ang lalaki yan ay isang alt, tanong ng babae at napalingon ang tatlo niya kasama sa kanya. At sabay dagdag niya sinabi ang mag-aalala kung alt yan. Mukhang mahusay siya sa labanan. Sambit ng babae, sino ang nagmamalasakit kung isang siyang alt? At sabay sabi nag-Archer, tila siya ay talagang sanay sa labanan at kailangan mo lang maging level 20 para matapos ang Black Forest. Walang paraan na matatalo niya tayo. Apat tayo na average level 40, kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang magagawa kung sabay-sabay natin siyang aatakehin. Tama siya. Bukod pa rito, hindi naman ito ang unang beses na mag-earn pike asterisk tayo ng isang tao, sagot na lalaki na ka-armor. At sambit naman ng isang ang lalaki, masayado kang nag-aalala. At humingi ng pasensya ang babae sa kanyang mga sinabi. Kaya't nagkasundo na tayo na siya ang aabangan natin ngayon, tama ba? Nakawin na natin lahat ng gamit niya. At makikita kakatapos lang makipaglaban siya at nagkalat ang gabangkay ng mga Dark Elf sa harap ni Haiwano at pinupunasan niya ang kanyang pawis at napag-isipan niya muna na tignan ang kanyang screen window habang siya ay nagpapahinga. At sabay sabi niya na record ko ang lahat ng bagay, pero hindi naman gaanong espesyal ang paghuli ng mga Dark Elves. Hindi masama, Master, magaling ka rin pala, at pinagsabihan ni Haiwano si Teng-i nang hindi kita pinili para lang sumigaw sa likod ko. At igalang mo naman ako kapag kausap mo ako ang iyong master. Pero nagkakast ako ng mga buff sa iyo, engut na master. Ang pagcast lang ng mga buff sa akin ay hindi sapat para tapusin ang laban, marami kang health points. Kaya sana ay at least nagawa mong ma-distract ang mga elves na yun, sagot ni Haiwano. Pero ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, ang dami nilang umaatake sa atin, master. Alam ko, pero kailangan mong maging mas proactive. Hindi pwedeng ako lang ang nagdadala ng laban, sagot ni Haiwano paumanhin, master, susubukan ko pang pagbutihin sa susunod. At bigla nag-ambala ang kanila usapan nang may dumating na mga tao at tinanong ng lalaki si Haiwano kung nag-iisa siya at kung tama lang sa iyo, gusto mo bang sumali sa aming partido? Ang iyong partido, sagot ni Haiwano at dinanong ni Teng-i kung sino sila kay Haiwano at sinabi ng lalaki, masaya kaming makakita ng isa pang manlalaro sa Black Forest. Pero may dalawa silang mandirigma, isang mamamana, at isang pari, mukha namang kumpleto na sila, bakit pa nila ako kukuning mandirigma? Bukod pa riyan, mukhang gamit lang nila ay pang level 20, pero kailangan mong nasa level 40 para magamit ang espada na nasa likod ng lalaking yun, ibig sabihin, nilapitan nila ako habang itinatago ang tunay nilang mga level, huwag mong sabihin na ang mga ito ay, sabi ni Haiwano. Bigla siyang napaisip, teka, kung talagang mga Parker sila, baka magandang pagkakataon nito para sa akin. Wow, talaga bang papayagan ninyo akong sumali sa inyong grupo? Napaka-grateful ko, sabi ni Haiwano na may tuwa. Kaya sasali ka sa amin, di ba? Tanong ng isa sa mga lalaki. Gotcha, anong tanga, sabi ng lalaki at ipinakilala ang kanyang mga kasama. Ako si Ren, at ako ang bahala sa likuran. Ang dalawang ito ay sina Cal at Crow na lumalaban sa harap, at ang babaeng pari ay si Basil. Nagpakilala din si Yongchan, at si Teng-i, inaasahan kong makasama kayo, sabi ni Haiwano, ngunit naisip ni Haiwano, hindi siya komportableng sabihin sa kanila ang tunay niya pangalan. At matapos ang ilang minuto, nagpa siya ang grupo na magpatuloy sa kanilang pangangasa laban sa mga Dark Elf. Si Haiwano ay matapang na nakikipaglaban sa mga Dark Elf, pinapatay ang bawat isa na kanyang makikita, galit na galit ang mga Dark Elf sa kanya dahil sa kanyang mga pag-atake, na paulit-ulit silang inaatake at pinaglalaroan at pinapatay. Nagtago si Haiwano sa likod ni Cal at muling umatake sa isa pang Dark Elf na agad niyang napaslang. Bumalik siya sa likod ni Cal upang magtago ulit, habang lalong nagagalit ang mga Dark Elf sa kanilang nangyayari. Pagkatapos ng isang oras, makikita na galit si Cal sa mga ginagawa ni Haiwano at sa paggamit sa kanya bilang takaypan. Anong klaseng gago ito? Siya lang ang nagtatagumpay at pagkatapos ay nagtatago sa likuran ko? Hindi ba niya kami pinagkakatiwalaan? Galit na sabi ni Cal. Kahit na sumabog siya at umatake, tila maswerte pa rin si Haiwano at nakaiwas sa mga pag-atake ni Cal. Magiging walang kwenta ito, sabi ni Cal sa kanyang pagkabigo. Sinabi ni Ren kay Cal, huminahon ka,
Hindi ito ang layunin natin. Oo, alam ko, pero gaano pa natin hihintayin sila? Sagot ni Cal. Susunod ako sa konsepto, sagot ni Crow, ngunit hindi maganda kung masyadong inilalagay. Sinabi ni Ren, plano kong matapos ito sa lalong madaling panahon, kunin ng boss, patayin ito, at si Haiwano at kumilos bilang isang pagkakamali, tiwala akong nakuha na natin ang kilusan. Maganda ang ideya mo, Ren, sabi ni Crow, at makikita na narinig ni Teng Yi ang mga plano ng grupo at kaagad itong isinabi kay Haiwano ang plano ng kanilang mga kasamahan. Sabi nila na magpapakumbaba sila sa likuran habang hinahabol nila ang boss, tanong ni Haiwano. Oh, Master, sagot ni Teng Yi, tiyak silang mga manlalaro ng PK, di ba? Sabi ni Haiwano, malaki ang magagawa ko dahil sa kanila. At tapos na ang aking gawain, kaya tayo muna ang magpapakumbaba sa likuran. Pamagat, ang PK player ay magkakaroon ng karma, magandang paksa para sa isang video, di ba? Gusto ni Yang Chan, babayaran ko ang iyong kasalanan sa pagsisikap na pigilan ako sa likuran ng 10 beses, kahit na daan-daang fold. Naku, Master, nakakatakot ang iyong ekspresyon, sabi ni Teng Yi.